Salpok sa harap ng SUV ang tumawid na motorsiklong yan sa Cauayan City, Isabela. Sugatan ng rider na isinugod sa ospital. Handa naman daw makipag-ayos ang driver ng SUV. Isang bus ang bumangga sa isang gusali pagkalabas ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Hinihinalang nawalan ng preno ang bus na patungo sa ng 13 Martires, Cavite. 3 pasahero ang bahagyang nasaktan at dinala na sa ospital. Isang linggo nang tinutugis ng PNP si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para ihain ang warrant of arrest para sa kasong qualified human trafficking and child abuse. Ang PNP hindi raw aalis sa compound hanggat di pa nila nahalughog ang kabuuan nito. Itinanggi naman ng KOJC na may sikretong lagusan sila. May report si Marisol Abduraman. Wala pong lagusan dyan, sir. Dinugtong lang po yung picture. Ibang picture po yung ginamit. Sino pong fake news? Ibang picture ginamit, basement po yon at dinugtong yung maganda po na lounge. At ito na. Pinalagaan ng Kingdom of Jesus Christ ang sinabi ng Interior Secretary Benhur Abalos Jr. na may sikretong lagusan daw mula sa KOJC Cathedral patungo sa umunay kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang pintuan sa cathedral hindi raw circuit door kundi daanan ng pastor kung may programa sa cathedral. Ayon sa post ng Chief Legal Counsel ng KOJC, naglabas ang grupo ng screenshots ng isang programa sa cathedral kung saan kita ang isang lalaki sa pintuan na dinadaanan ni Kibuloy. Para naman sa sinasabing na discovering molotov sa roof deck ng Jose Maria College Building at mga bolong nakabaon umano sa buhangin. Ang dali po magtanim po niyan, sir. Sagot ng task force na nag-operate sa compound. I have no information on that, but definitely our law enforcers will not do that. Ayon sa KOJC, hindi totoo ang sinasabi ng DILG na nakakonekta sa live wire ang barbed wire sa nakapalibot sa compound at ang muli pang-laser sa mga helicopter ng PNP. Dahil sa namataang police mobile sa labas ng Glory Mountain sa Barangay Tamayong kanina at kahapon, tingin ng KOJC. They are really engaged in a fishing expedition. They do not have probable cause. The concern of the PNP is not only focused doon dito sa loob ng KOGC. It's everywhere else as long that we receive valid and reliable, timely, accurate intelligence information ay pupuntahan po natin at hahanapin natin sila. Kaninang umaga, nahulog ang solar panel ng JMC. Bago niyan, 2 helicopter ng pulisya ang namataang lumipad sa ibabaw ng compound. Ang isa, sobrang baba umano ang lipad. We are writing a demand letter for them to explain why they had to do it. Paliwanag ng PNP, ang pagpapalipad nila ng helicopter ay para mas makita ang loob ng compound. Para naman sa reklamo ng KOJC na may tila isang party sa grounds ng Pro 11. Buloy, lumabas ka na dyan, baka makauwi na kami. Ha? Pagod na nga kami sa'yo. Yan ang parte na aming Police Customs and Traditions. Pag kami po ay napapagod sa aming trabaho, nagpe-fellowship po kami. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinuldukan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kontrata sa supplier nito ng cards at mga gamit sa paggawa ng National ID. Bigo raw kasi na magampanan ng All Card Incorporated ang kanilang obligasyon na nakapaloob sa kontrata. Itinanggi ito ng kumpanya na ibigay raw nila ang mga equipment, tauhan, training, pati na technical at maintenance support. Naghain sila ng motion for reconsideration. Gumagawa naman daw ng hakbang ang Philippine Statistics Authority para tuloy-tuloy na makapag-issue ng National ID. Tiniyak din nilang makukuha ng mga nagparehistro ang kanilang ID. Hindi naman napigilan ng ilang netizens na magbiro. Baka magsabay na raw ang delivery ng kanilang National ID sa kanilang Senior Citizen ID. Posible umanong household transmission ang kaso ng menor de edad na Mpox patient mula Batangas. Ayon sa Department of Health, bukod sa skin-to-skin contact, pwede rin daw mahawa sa pag-share ng tuwalya. May report si JP Soriano. Nagpapagaling na ang 12 taong gulang na lalaking nagka-Mpox sa Balayan, Batangas. Siya ang kauna-unahang kaso ng Mpox sa Calabarzon at pang-14 na kumpirmadong kaso sa bansa simula July 2022 ayon sa DOH. Ako po ay umaasa at gayon din po ayon po sa ating Rural Health Unit ay mabilis po ang recovery ng bata.
Tingin ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, household transmission ang nangyari. Meron sigurong kasama sa bahay na merong nag-positive, hindi niya alam na. Kaya binabantayan din ng DOH ang pamilya ng pasyente. Paglilinaw ng DOH, hindi airborne o sa hangin nakukuha ang sakit. So, ang transmission nitong Mpox ay through close and intimate contact. So, including pagtalik at sex. Pwede rin mahawa sa pag-share ng tuwalya, damit, pero mas mababa ang likelihood nun. Para makaiwas, kailangang laging malinis sa katawan at linisin ang mga gamit na posibleng nakontamina ng nasabing virus. Kung pupunta sa mataong lugar, magsuot ng long sleeves o jacket para sa dagdag proteksyon. Iwasan ding dumikit sa mga hayop na posibleng may virus tulad ng unggoy. 7 hanggang 21 araw bago lumabas ang sintomas ng sakit. Lalagnatin ka, after lagnat, sakit ang kasukasuan, tapos lalabas yung butlig. Una, rash, pagkatapos magiging parang may tubig. Tingin ng World Health Organization dapat magkaroon ng agarang Mpox testing para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Hinihikayat na nila ang manufacturers ng testing kits na magpa-review agad ng kanilang produkto. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang motorista ang sinita dahil sa pagdaan sa EDSA busway ang muntik makasagasa ng enforcer. Binanggit niya nung una ang pangalan ng MMDA chief hanggang sa magpakilala na kalaunan bilang mayor ng Bulacan. Sir, wag mo ako paano sasagasaan, ipapaano kita sa LTO. DOTR po kami, si Secretary Bautista po ang boss namin. Hindi pala, si Secretary Bautista, sabihin mo si Mayor Perez. Mayor Perez. Mayor Perez po ng Bulacan. Mayor Perez ng Bulacan. Hinarangan daw ng enforcer ang sasakyan dahil sinubukan tumakas ng driver. Ayaw din ng driver na magbigay ng lisensya o anumang dokumento. Walang nagawa ang enforcer kundi hayaan itong makaalis. Patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang driver. Pero walang nakaupong Mayor Perez ngayon sa Bulacan. Ayan na. Damang-dama mo na. Dama na. 2 tulog na lang po. Vermans na. Sa mga excited na sa Pasko, nagsusulputan na ang mga nagbebenta ng parol. Iba't ibang kulay ng parol ang mabibili na sa Bulacan. May mga mukhang anghel at hugis bulaklak. Dama na rin ang Spirit of Christmas sa Lipa City, Batangas. May mga nakahulmang Christmas tree at mga reindeers ni Santa. Pero ang ilang tindahan sa Calamba City, Laguna, tila all year round na may Pasko. Mula Pebrero hanggang Disyembre kasi ang bentahan ng Christmas decor ng ilan sa kanila. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.